Ano na po yung update sa kaso ni Neri Naig? Ay, pasensya na ho kayo, hindi kasi kami ang nag-file ng kaso ngayon, so wala kaming update on that. Okay. May pinal kami ng iba na case sa ibang, but does not include Miss Mary. Director, ganito na lang po. Ano ang inyong masasabi po sa amin hinggil sa naging papel niya dito nga sa sinasabing investment scam? Ah, Ganito po, kasi kagaya ng sinabi ko, hindi kasi ho kami privy dun sa case. Hindi ho namin nakita kasi yung complaints against her. So, mahirap po magsabi ng opinion Okay. kung ano siya. Pasensya na po. I understand. Director, ganito na lang po. Yung sinasabing kumpanya, ganito na lang po, ay hindi rehistrado sa SEC. Tama po? Rehistrado po siya, nirevoke po namin siya noong November. Wala po siyang secondary license. Kasi para mag-offer po ng investment, contract, ng securities, kailangan po ng secondary license. So it's registered, pero wala pong Registered. secondary license. Yes, madam. Ano Yun ho po. yung kinakailangan sana ng kumpanya na ito na secondary license to do what? To offer securities po, to offer and sell securities po. That's one. Tapos nire-register po yung securities na yon. Kasi po, kaya namin ginagawa yon kasi po ang kapalit ng pera nyo ay kapirasong papel. Example ng securities ay shares of stocks, yung stock certificate. Pag bimili kayo ho, papel lang ho yung hawak nyo. So the SEC makes sure that that piece of paper has value. Kailangan po meron siyang kaakibat ng value dahil kapalit ng pera niyo. Opo. So yun po ang requirement po, secondary license to sell, and the securities itself is registered, and the person selling it should also be registered with us. Pati po yung nagbebenta, kailangan registered sa inyo. Yes po. Ibig May sabihin- example yan. Ibig sabihin po, katulad doon po sa kaso niya, dapat ho ba siya ay registered sa inyo din? Yun ho ba ang inyong sinasabi? Registered po siya as a broker, seller of securities. Ano po itong kumpanyang ito? Ano po yung pangalan? Ang kaso niya ay Beyond Skincare Ventures Incorporated. Sorry, Director, could you repeat that, please? Beyond Skincare, Beyond Skincare. Ventures Incorporated. Okay. Director, ano ho ba yung mga masasabi nyo sa atin na mga red flag? O kaya, paano ho kaya natin pwedeng iwasan? Dalawang parte po ito, yung mag-i-endorse at yung pong mag-i-invest. Okay. Unahin ko po doon sa nag-i-invest. Ang ano lang namin, kagaya nung binanggit ko kanina, yung Howey test. Kailangan po may investment of money. Ibig sabihin, kahit na anong pangalan niyan, sasabihin nila, investment yan, donation yan, utang yan, kahit ano yung basta may nagpasok ka ng pera. In a common enterprise, ibig sabihin po nun, meron kayong, iniipon yung pera na yun para may bibiling kayo, o meron kayong investan, meron kayong gagawin branch, yun po yun. Pangatlo ho, yung there's a expectation of profit. Yun po yung sasabihin sa'yo, ay, meron kang kikitain dito monthly or quarterly, yearly, etc. Meron pong gano'n. Ang red flag po doon ay kailangan masyadong mataas siya. Parang Opo. masyadong matindi. Too good, yung sinasabi po nilang too good to be true. Yun po yun. Pero meron pang panghuli na medyo mas matibay. Yun po yung primarily through the efforts of others. Ibig sabihin po, wala ka nang gagawin, magbibigay ka lang ng pera. Pagka ganun na po, medyo magdadalawang isip na kayo. Alamin nyo na kung may secondary license yan, kung nakarehistro yung ang kanyang securities at nakarehistro yung nagbebenta sa yung security. At paano nyo po makikita yon? Meron ho silang dapat na papel na pwedeng ipakita sa inyo to authenticate that or to prove it? Meron po kasi kami sa check app po, SEC check app na nakalagay sa app stores. Mabe-verify niyo po doon kung meron siyang secondary license, kung nakarehistro po yung ating kumpanya niya. Pero ang sinasuggest din po namin, pwede po kayo mag-email sa amin po sa EPD, Echo Papa Delta at sec.gov.ph. I-verify niyo kung ano itong scheme na to kasi minsan doon niyo maikikwento kung ano yung ina-offer sa inyo. Kami ho magsasabi na ito sa Howey, ito, ganito. May explain kagad namin sa inyo na hindi siya authorized, Opo. hindi siya Parang yung po magandang paraan para malaman kung baga legit o hindi.
Yes po, yun po ang pinakamadali. Pero kadalasan po, isa pa akong nakikita kong ano dyan, pagka dinala na kayo sa Telegram, usually yung Telegram messaging app, usually nasa scammers na po yan. I Hindi sila see. malaro. So, Yun ho. pag dinala po kayo sa Telegram, matakot na kayo, ganun. Medyo matakot na ako kayo kasi ang hirap po malaman kung sino yung kausap nyo. Ang pinakamapanuri importante yung sasabihin nyo is yung kailangan nakita nyo po yung taong kausap nyo. Kasi walang address po yan, walang kakilanlan. Baka mamaya ginamit pa po yung fake na tinatawag na akala nyo, kunya ako kausap nyo ngayon, hindi pala ako to. Boses ko, pero mukha ko, Right. pero nag-offer ako. May ganun po, may mga ganyan. Director, thank you. Balikan lang po natin No yung problem. sinabi niyo. Pwede sila mag-email sa EPD, tama ho ba? Echo Papa Delta at sec.com.ph. .gov.ph. .gov.ph. Maraming salamat po sa inyong oras. SEC Director Philbert Flores.